Ang banal na Quran ay ginawa ng Allah na pinaka-himala na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipinasok mo yung karayong, yung nabawas ng karayong na tubig mula dun sa dagat, ay ganun lang mabawasan ang pagyayari ng iba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal po namin ng mga mananampalataya sa Islam at mga giliw namin na taga-subaybay sa loob at sa labas ng Islam. Ipagpatuloy po natin ang kahulugan ng banal na Quran bilang himala, bilang hamon na walang sino man na kayang tapatan ang hamon na ito. Mga kapatid, doon tayo nagtapos doon sa hamon ng Allah na sinabi ng Allah, am yaquluna iftara, qul fa'tu bi 'ashri suwarin mithlihi muftarayat. Allahu Akbar. Qul fa'tu bi 'ashri suwarin mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Kung sinasabi niyo na ito inimbento ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi mag-imbento rin kayo ng kahit malang 10 kabanata. At hikayatin niyo ang lahat ng pwedeng tumulong sa inyo para makapag-imbento kayo. Maliban sa Allah, siyempre. In kuntum sadiqin, kung kayo nagsasabi ng totoo. Meron bang lumitaw na kaya, sinabi ng kaya niya? Wala. Dahil doon, ay mas lalong binaba ng Allah ang kanyang hamon, ang kanyang challenge. Binabaan ng Allah. Sa paano binabaan? Sabi na ko, hindi nyo kayang 10, di isa na lang. Allahu Akbar. Isa na lang. Hinamon sila ng Allah na maglabas kayo ng kahit isang kabanata lang na katumbas katulad ng kabanata ng banal na Quran. Ang pinakamaiksing kabanata ng banal na Quran ay Suratul Kautsar. 3 aya ng mga maiksi. Pero meron bang lumitaw na nagsabi na okay, kaya kong maglabas ng isang kabanata kahit yung pinakamaiksi na lang? Pero wala eh. Anong sabi ng Allah sa banal na Quran, Suratul Baqarah, ayat 23? Ba'da billahi minasyaitanir rajim. Sabi niya, in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Qul in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kung kayo ay may pag-aalinlangan, tingnan niyo yung hamon ha. Kung kayo may pag-aalinlangan sa anuman na ipinahayag namin sa aming alipin. Sino alipin ng ating kanyang tinutukoy? Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung may pag-aalinlangan kayo sa aming ipinahayag sa aming alipin na huling sugo na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min mithli. Maglabas kayo ng kahit isang kabanata lang na katulad ng Quran. At hindi sinabi ng Allah kung anong maiksi, mahaba, pangkaraniwang sura, sinabi na basta isang sura na lang.
Kasi mga kapatid, ang kabanata ng Banal na Quran, yung surah number 2, ang surah Al-Baqarah, na kung saan dito, doon nang galing itong aya na ito, ay nabubuo ng 286 na aya, versikulo. 286 verses ang Surat Al-Baqarah na kung saan ito'y matatagpuan itong 286 verses na ito sa loob ng ilang page? Ilang pahina mga kapatid? Sa loob ng 48 pages. Ito ang pinakamahabang sura mga kapatid. 48 pages. Apat na 8 pahina na nabubuo ng 286 na bersikulo. Huwag na yung mahaba na ito. Ito yung pangalawang sura. Ang pangatlong sura, mga kapatid, pangatlong kabanata, ay Surat Ali Imran na nabubuo ng 200 verses o bersikulo. 200 bersikulo ang Surat Ali Imran. Mas maiksi ng konti dun sa Al-Baqarah. Pang-apat na sura ay Suratul Nisa na nabubuo ng 176 verses. 176. 176 na kapitulo, aya, bersikulo. At ang pang-5 sura ay Suratul Ma'idah. Dito sa An-Nisa at ang Al-Ma'idah ay dito mahaba ang kwento patungkol kay Isa a.s., kay Jesus Christ. Na Al-Ma'idah naman ay nabuo ng 120 verses, 120 bersikulo. 20 bersikulo ng Banal na Quran, 120. Okay, wag na itong mga mahaba na ito. Ang pinakamaiksi, buksan maiksi na yung mga bersikulo niya, ay 3 verses lang. 3 bersikulo lang ang mayroon sa isang sura katulad ng Suratul Kautsar. Pero nung hinamon sila ng Allah, sino yung mga hinamon ng Allah ng panahon na yon? Unang-una yung mga pagano, yung mga sumasamba ng iba, sumasamba ng mga rebulto, sumasamba ng kung ano-ano. Sa Madina, pero kasama doon ng mga Hudyo na nanirahan sa Madina. Meron ba sa kanilang nakapag-produce ng kahit malang isang sura? Wala po mga kapatid. Walang nakapag-produce ng kahit man lang isang kabanata ng Banal na Quran. Kaya talagang natupad yung hamon ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang sino man na tumayo at nagdeklara na tanggap ko ang hamon. Magpuproduce ako ng ilang kabanata o isang kabanata ng Banal na Quran na katulad ng Banal na Quran. Wala mga kapatid ni isa. Kaya dito mga kapatid, nung hinamon sila ng Allah ng 3 level, 3 antas ng paghahamon at walang sino man
na may kakayanan sa panahon na yun, mula noon. Mga kapatid, yung hamon ng Allah subhanahu wa ta'ala ay patuloy, hindi nagtatapos. Matatapos ang hamon na ito hanggang sa dulo ng panahon, dulo ng mundong ito. Pero meron bang nakayanang tapatan ng hamon na ito, mga kapatid? Wala po. Wala. Kaya mga kapatid, kung sino mga nasa labas ng Islam, yung hamon na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Titingnan natin kung may kakayanan. Pero sigurado ako bilang isang mananampalataya ng Islam na naniniwala sa nag-iisang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, walang sino man na may kakayanan. Itong bagay na ito ako'y sigurado, wala akong pag-aalinlangan. Ako'y tiyak sa aking paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala nung siya ay naghamon mula nung panahon pa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang ngayon na kung saan umabot na ng more than 1,400 years. Almost 1,500 years. Abot na ng 11 siglo. Ang hamon na ito, mga kapatid, ay walang sino man na nakayanang tapatan. Sa tingin niyo kaya, meron pa bang magagaling na higit pa dun sa mga nakalipas na panahon sa loob ng almost 1,500 years? Meron kaya? Kung ako tatanungin niyo bilang isang Muslim, wala na siguro. Ang tagal na nung panahon. Walang sino man ang may nagkaroon ng kakayanan para tapatan ang hamon na ito. Kaya dahil doon, mga kapatid, pinatunayan nung pangyari, pinatunayan ng panahon, pinatunayan ng sitwasyon, pinatunayan ng haba ng panahon na walang sino man na may kakayanan na sundin o sabihin tapatan ng hamon na ito. Ngayon, mga kapatid, katulad na sabi natin sa mga unang episode, na yung habang tumatagal ang panahon, ang mga tao ay nadadagdagan ng kanilang kaalaman. Tumataas ang antas. Dati ang tawag sa kaalaman, sa wikang Arabic, ilm, kaalaman. At ganun ang nabanggit sa banal na Quran, ilm. Ganun din sa hadis, ilm, kaalaman. Mga knowledgeable na mga tao, sa mga sinaunang panahon ay ganun din ang kanilang pagkakaintindi. Ngayon, mga kapatid, tumaas na ng antas yung kaalaman at napalitan na yung term na ginagamit. Dagdag dun sa kaalaman, eh meron na tayong tinatawag na technology. Dahil ba sa malayo ng inabot natin sa technology, kaya ba natin tapatan ang banal na Quran? Ibig sabihin, mga kapatid, dahil sa malayo ng inabot ng tao sa technology, kaya nilang tapatan ng Quran? Hindi pa rin. Sa halip, mas lalong natuklasan ang tunay na pakahulugan ng banal na Quran tuwing tumataas ang antas ng technology. Tuwing nadagdagan ng antas ng technology, ay mas lalong nadadagdagan ang mga nadiskubre na mayroon sa banal na Quran. Okay? Ngayon, meron ako narinig. Ito, ipapasok ko lang, although na kahit doon pa sa pero para lang maintindihan itong sinasabi ko. Merong aya sa Suratul Dariyat, sinabi ng Allah,
was-sama'i dhatil hubuk. Sabi niyang kalangitan o himpapawid ay mayroong hubuk. Ang hubuk ay parang yung bahay ng gagamba na nagkakadugtong-dugtong para maging ano yung gagamba, para maging matatag sa kanyang kinaroroonan. Pero ngayon, natuklasan, ibig sabihin ng doon hubok na yun, yung parang kurente, parang power, na magnetic power. Yung magnetic power na yun, mga kapatid, yun na nagpa-sama-sama sa lahat ng planeta para hindi mahulog. Ay kung inimbento ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang banal na Quran o inimbento ng mga Muslim, paano nasabi yung ano na yon? Yung power na yun, yung sabihin yung kurente na yun, yung ano na yun, yung Allahu Akbar, magnetic power na yun. Na wala pa hindi pa na-discover yung panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin nun, talagang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, diyan lang muna kayo, pagpatuloy po namin ang ating magpapaliwanag. Ang banal na Quran ay ginawa ng Allah na pinaka-himala na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinasok mo yung karayong, yung nabawas ng karayong na tubig mula dun sa dagat, ay ganun lang mabawasan ang pagyayari ng iba. Kaya nga mga kapatid, pagpatuloy po natin yung yung inumpisa natin na bakit tinawag ng banal na Quran ay mu'ajiz, himala o hamon, na walang sino man ang nakayanan ng tapatan ng hamon ito, kaya tinawag siyang mu'ajiz. Ayun nga, kahit malayo nang inabot natin sa teknolohiya, sa halip na matapatan natin ng Quran, ay mas lalong pinatunayan ng teknolohiya. Mas lalong pinatunayan ng teknolohiya kung gaano katotoo ang Quran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mas lalong pinatunayan ng teknolohiya kung gaano katotoo ang Quran. Allahu Akbar. Ibig sabihin, napakarami pang kaalaman na natutuklasan sa banal na Quran. Na ibig sabihin, dahil sa technology, napatunayan yung sinasabi ng banal na Quran kung gaano katotoo. Kaya, paano pa mangyari na matatapatan ng technology ang katulad ng Quran, ang technology mismo ang nagpapalitaw o sabihin naglalabas ng mga katotohanan na nagpapatunay kung gaano katotoo ang Quran. Kaya mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala
mahal niya ang kanyang alipin. Hindi na nangahulugan na malayo na inabot na sa teknolohiya ay masisira na tayo. Ibig sabihin, meron din palang pakinabang. Although na pakinabang niya ay, ibig sabihin nun, malaki, pero meron din siyang side effect o yung mga masamang epekto na hindi ka aya-aya. Kaya dahil doon mga kapatid, dahil doon sa tatlong level ng paghamon ng Allah, ay walang sino man na nakayan ng tapatan. Dahil doon napatunayan na ang banal na Quran ay talagang mu'ajiza. Ibig sabihin, hinamon niya ang lahat at walang sino man ang nakaya ng tapatan ng paghamon na ito. Okay, mayroong isang nagpaliwanag, si Dr. Sha'ban Muhammad Ismail. Sa pangalan, sound ng pangalan, kung hindi ako nagkakamali, siya ay galing Egypt. Si Dr. Sha'ban Muhammad Ismail, ang pangalan niya ay parang galing Egypt. Ehipto, ibig sabihin. Ito ang kanyang sinabi. Sabi niya, وَنَوَاحِ الْإِعْجَازِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ كَثِيرًا. Ang iba't ibang aspeto ng pagiging himala ng banal na Quran na hindi kayang tapatan ng tao ang himalang ito ay napakarami. وَلَهَا مُؤَلَّفَاتٌ خَاصَةٌ يَطُولُ ذِكْرُهَا. At maraming pagsusuri, paglilikom ng kaalaman upang gawing mga aklat, mga libro. Hinggil dito na sabi niya, yatulu dhikruha, mahabang paliwanag kung isa-isay natin yung mga aklat na nalikom, nagawa para sa bagay na ito ay napakarami. Ngayon mga kapatid, dahil sa napakarami, naalala ko yung aklat ni Maurice Bucaille. Kung narinig niyo si Maurice Bucaille, siya ay French doktor ng medicine, na siya ay naging doktor ng hari ng Saudi Arabia na si King Faisal. Naging doktor ng hari ng Saudi Arabia na si King Faisal. Ang pagkakalam ko, ayon sa nabasa ko sa buhay ni Dr. Maurice Bucaille, ay dahil sa naging doktor siya ni King Faisal, magaling siyang doktor. Niregaluhan siya ni King Faisal ng translation ng Quran sa wikang English. Siguro nung panahon na yun, wala pang translation sa wikang French. Kasi si Dr. Maurice ay French. Nung nabasa niya ang Quran, siguro kasi matalino siya, doktor siya. Nabasa niya yung Quran mula umpisa hanggang sa katapusan. Natural lang yun. Yung translation, siyempre. Hindi yung Arabic na, yung translation niya. Nung nabasa niya ang translation, ay naisipan niya na basahin din ang Bible. Baka sa gusto niyang, gusto niyang i-compare ang Bible sa Quran. Kaya lang, merong pangatlong bagay na ikinumpare niya sa Quran at sa Bible. Ang science. Science. Kaya gumawa siya ng aklat na comparison, comparative religion, kung tawagin, na ang pamagat, the Bible, Quran, and science. The Bible, Quran, and science. Kinumpare niya ang Bible at ang Quran, ganun din ang science. Allahu Akbar.
Ang ano ko lang naman kasi dito, yung sinabi ni Dr. Shaaban bin Muhammad Ismail na maraming aklat. Naalala ko itong aklat na ito na patungkol sa nabanggit ni Dr. Shaaban Muhammad Ismail. Si Dr. Morris Bucay ay nasigurado niya doon sa kanyang pagsusuri, pag-aaral, pag-research ng tatlong bagay. Siyempre, doktor siya. Pwede natin sabihin scientist siya sa kanyang linya, sa medisina, at iba pang science, sa anumang biology. Di ba? Biology, chemistry, di ba? Saka yung iba pang science. Kaya gumawa siya ng comparison. Nung gumawa siya ng comparison, napatunayan niya. Sorry sa salita mga kapatid, kung gusto niyo hanapin niyo yung aklat, makikita niyo sigurado kung makita niyo sa kay Mr. Google sa internet. English yung aklat. The Bible, Quran, and Science. Napatunayan ni Dr. Morris Bucay na ang Quran ang tumugma sa totoo at tunay na science. Ang Quran ang naging tugma sa totoo at tunay na sinsya o science. Sino nagpatunay? Si Dr. Morris Bucay. Kaya dahil doon, si Dr. Morris Bucay, pagkatapos niyang mag-research ng mahabang pagsusuri, mahabang pag-aaral, ay niyakap niya ang Islam. Hindi siya Muslim, pero niyakap niya ang Islam. Kasi matalino siya eh. Yun ang, kumbaga sa ano, yun ang pinaka-resulta ng kanyang talino, ay nakita niya kung gaano katotoo ang Islam sa pamagitan ng banal na Quran. Allahu Akbar. Kaya, inaanyayahan ko ang sino man na nagsusuri sa religion, hanapin niyo ang aklat ni Dr. Morris Bucay. Pagkatapos niyang gawin ang aklat, hindi naman mga ganito kakapal siguro mga kapatid yung aklat. The Bible, Quran, and Science. Pagkatapos nun, gumawa siya ng summarize. Kumbaga sa ano, yun ang resulta ng kanyang pagsusuri ay ginawa niyang sinamarize niya yung kanyang aklat na ang pamagat, The Quran and Science. Inalis na yung Bible. Kumbaga, kung paano nagtugma ang Quran sa tunay na science. Kaya kahit yun lang hanapin ng mga kapatid. The Quran and Science, yung maiksi lang kasi malit na libro lang yon. Mas malaki ng libro yung The Bible, Quran, and Science. Maiksi lang yung summarize ni Dr. Morris na The Quran and Science. Para makita nyo kung gaano kagaling ang pagsuri ni Dr. Morris Bucay na yun ang kanyang naging daan tungo sa katotohanan, tungo sa matuwid na landas, tungo sa kapayapaan, tungo sa kaligtasan, tungo sa paraiso, tungo sa pagmamahal ng Allah na walang iba kundi ang Islam. Okay. Balikan natin ng konti si Dr. Shaaban Muhammad Ismail sa kanyang paliwanag. Sabi niya, وَهِيَ فِي الْجُمْلَةِ تَرْجِعُ إِلَى فَصَاحَةِ الْأَلْفَاظِ. Sabi niya kung isa-summarize natin yung pangkalahatan na meron sa banal na Quran. Eh sabi niya unang-una, napaka-eloquente ng mga salita nito. Sabihin yung mga salita ng banal na Quran ay masyadong masyadong dalisay, masyadong malinis, masyadong matuwid. Allahu Akbar. Una, wa balagati asalibi
at yung sentence, yung pinagsama-samang salita sa banal na Quran ay napaka-eloquente. Ibig sabihin, matalinghaga na makabuluhan, makahulugan. Hindi yung matalinghaga na hindi mo maintindihan. Hindi, matalinghaga na kapag inintindi mo, ay napakaganda. Wa khifatuhu ala lisan. At napakagaan bigkasin. Napakasarap bigkasin. Napakagaan. At dito sa napakagaan bigkasin, mga kapatid, ay naalala ko tuloy. Naalala ko tuloy yung isang, nakalimutan ko lang pangalan, parang Muhammad Shahid, Ahmad Ismail. Ituid niyo kung sino nakakaalam ng pangalan na ito. Muhammad Shahid, Ahmad Ismail, siya ay taga Maguindanao. Hindi ko alam kung saan sa Maguindanao, sa Cotabato City, na siya ay sumali sa kompetisyon ng pagbibigkas ng Quran na ang pinaka-judge ay yung isa sa pinakamagaling na magbasa ng Quran na si Sheikh Suwaid na taga Syria. Anong sabi nung Sheikh? Sheikh na matanda sa Quran. Anong sabi niya? Sabi niya, kapag pinakinggan niyo yung pagbibigkas ni Muhammad Shahid, ay ipikit niyo ang inyong mga mata, tumalikod kayo para hindi niyo makita ang kanyang mukha, dahil yung bigkas niya ay higit pa sa Arab. Diba? Di ba napakaganda? Ibig sabihin, yung tao na yon, sana narinig niya ako. Isang taga rito sa atin, nasabi niya, mas magaling pa siya kaysa Arab. Napakaganda ng kanyang bigkas ng banal na Quran. Bukod sa saulado niyang Quran, ay natutunan niyang bigkasin sa pinakatamang bigkas. Sana, tama yung pangalan na naisaulo ko. Muhammad Shahid Ahmad Ismail, hindi ako sigurado, pero isang, sana ay makaharap natin ng tao na ito, napakagaling magbasa ng Quran. Napakagaling. At proud tayo, ako bilang isang Maguindanao, proud ako kasi Maguindanao siya. Pero ang sabi, alam mo kung ano sabi ng Sheikh? Sabi niya, bibihira akong magpuri na magsasabi ng ako'y nasisiyahan. Bibihira rin siyang pupuri ng tao na sabihin niyang ako'y nasisiyahan sa'yo. Pero sabi niya, dahil sa Filipini na ito, na napakagaling magbasa ng Quran, ay talagang sasabihin ko sa kanya, anak, nasiyahan ako talaga sa iyong pagbabasa ng Quran. Kaya yun yung sabi ni Sheikh Sha'ban, wa khiffatuhu alal lisan. Napakadali. Kung gusto mo matutunan ng tamang bigkas ng Quran, matututo ka kung gusto mo. Kasi madaling bigkasin. Bakit mga kapatid madaling bigkasin? Kasi salita ng Allah na para sa lahat. Hindi para lang sa mga Arabs. Allah. At sabi niya, wa husnu waqihi ala sama' at napakasarap pakinggan. Wa akhduhu bimajami'il qulub at nakukuha na yung mga puso ng mga tao kapag nakikinig ng banal na Quran. Mga kapatid, napakagandang paliwanag. Pero hanggang dito na lang po tayo. Pagpatuloy po natin sa susunod. Maraming